Welcome back to LXHub channel. In this video, pag-uusapan naman natin ang flex sensor. Aalamin natin kung paano ito gumagana, paano ang tamang wiring, at ang pinaka-importante, sasagutin natin ang tanong ng karamihan. Paano kung sobrang liit lang kung nagbabago sa reading kapag binanakdot mo ito? Sira ba agad? Spoiler alert! Hindi pa. Tara, simulan na natin. Ano nga ba itong flex sensor? Isa itong variable resistor. Ibig sabihin, nagbabago ang resistance niya depende sa physical na galaw. Gawa ito sa printed ink na may conductive particles. Mapapansin nyo, kapag naka-flat siya, magkakadikit ang particles kaya madaling dumaloy ang kuryente. Dahil isa lang siyang resistor, hindi pwedeng direktang isaksak ito sa Arduino o ESP32. Kailangan nating gumawa ng voltage divider circuit. So ganito ang wiring. Una, yung isang pinang sensor na may printed inks, i-connect natin sa 5 volts ng ating Arduino. Sa pangalawa, yung kabilang pin naman, i-connect natin ito sa analog pin ng board natin. Let's say dito, sa hawak kong Arduino, sa A0 natin siya isasaksak. At mula sa parehong analog pin, maglagay tayo ng pull-down resistor papuntang ground. Magtetest naman tayo ng flex sensor gamit ang multimeter para alamin natin ang gap sa value ng resistance niya. Sa pagpaprobe ko sa dalawang pins, ang naging conclusion ko, kapag flat siya, ang reading niya ay nasa 20k ohms. Samantalang kapag naka-bend, 21k ohms naman ang resistance. Therefore, 1k ohms lang ang difference niya. So paano natin sosolusyonan ito? Susubukan muna natin pumili ng iba't ibang resistor values sa pull-down resistor natin. So susubukan natin ang 1 kilo ohm, 10 kilo ohm, 22 kilo ohm, at 47 kilo ohm. Sa pagtetest natin ay nagbend tayo ng flex sensor sa bawat resistor. Mahalaga na may makakalap tayo na datos kaya gumamit tayo ng data streamer sa Excel spreadsheet from Arduino Serial Communication. Sa usapang resulta naman ay pagkumparahin naman natin ang bawat resistor. Sa 1k ohm ay may mali tayo na steps or analog value difference at mapapansin natin sa curve ay unstable siya. So, X na. Samantalang kay 10k ohms naman ay may 20 steps tayo at mapapansin natin na stable siya ayon dito sa plot. Sa 22k ohms naman, may malaki tayong steps pero unstable at mapapansin natin ang fluctuation sa waveform. Panghuli naman, sa 47 kilo ohms ay meron tayong significant na steps at stability ayon din dito sa line plot natin. So sa flex sensor na ito, 47k ohms at 10k ohms ang pwede natin gamitin na resistor. Sa madaling sabi, ang resistor ang nagtatakda ng sensitivity ng ating sensor. Tatandaan din na ang behavior ng sensor natin ay from the higher analog value to lower analog value. Ngayon naman, magte-testing naman tayo. 10k ohms ang gagamitin kong resistor dito. Pero bago yon, ipakita muna natin ang Arduino sketch. Sa mga variables natin, nag-define tayo ng pins. Ang flex sensor ay nakakonekta sa analog pin A0, habang ang LED naman ay nasa pin 9 na may PWM capability. Sunod, meron tayong moving average filter variables na i-explain natin maya-maya. At sunod dito, ang ating calibration values natin mula sa pagtetest ng resistor. At nag-calibrate ulit ako. Ang nakuha kong readings ay 286 hanggang 265. So proceed naman tayo sa ating void loop function. Sa highlighted code na ito, dito papasok ang moving average filter variables natin. Ang purpose nito ay para ma-filter ang fluctuation ng reading sa ating sensor. Inaalis nito ang lumang reading at nagdadagdag ng bagong reading na nakastore sa variable na total. Pagkatapos nun, dito papasok sa average variable ang smoothed analog readings natin. At dahil may smoothed analog readings na tayo, nag-define tayo ng variable sa loob ng loop at nakastore dito ang map function. Dito natin i-rearrange ang nakalibrate natin na 286 to 265 na readings sa 0 hanggang 255 na magiging output ng ating LED. So syempre, nag-constrain muna tayo para malimit lang sa designated values. At hindi mawawala ang serial print para may information tayo. At syempre, nag-set tayo ng delay ng 20 milliseconds. So i-test na natin. So yon, habang binabali ko siya ay lumiliwanag ang ating LED. Tapos kapag binabalik ko naman ay bumababa naman yung brightness niya. Bago tayo magtapos, heto ang pinaka-importanteng troubleshooting tip.
Una, kapag magtetesting tayo ay iwasan nating hawakan ang itim na film sa ating sensor dahil nagbabago ang resistance reading nito o analog reading sa ating serial monitor. Kung hawakan man natin ito, ay dito natin siya sa side hawakan katulad ng ginagawa ko. Another tip naman, para hindi naman ito masira, ay wag na wag nyong ibebend yung pinaka-base ng sensor dahil dyan nakakabit ang metal pins. Kapag nabuloktot yan, mapuputol ang connection sa loob at goodbye sensor na. Hanggat maaari ay pwede natin i-tape ang base nito sa isang matigas na stick o plastic para secured. At yan ang kompletong guide para sa mga flex sensors. This is Alex Hub, empowering up your projects. Kita-kits sa next video!